1972 Toyota Corolla Sprinter KE25. 72? 72, yes. 72. So this is 51 years old. 51, 50 years old na to. Grabe, mas matanda pa sa atin to. Mas mahirap mag-acquire kasi kakaunti na lang natira nito eh. Actually dito sa Mindanao, especially dito sa Cagayan, ako lang yung merong na ganito na fully restored. Meron naman sa ibang mga shop pero hindi siya buo. Mga nakatambak na lang. Hindi na Project, ganun. Oo, mga hindi na gumagana. Pero yung buo talaga na ganito, kami lang meron. So parang mas mean siya tignan, mas galit, no? Oo, kasi meron siya mga flares. Yung mga fender flares, guys, ayun, mga fender flare. Para sa akin, mas pogi pala to, no? Oo, iba kasi ang ano niya, iba yung karakter niya. Parang galit. Pero same din naman sila ng mata. Siguro sa grill, no? Papi, bakit banana ang tawag sa kanya? Mango. Mango pala, mango. Bakit mango ang tawag sa kanya? Kasi yung sa rear end niya, pabilog. So para siyang mangga kung titingnan mo ba pag Silipin nakasedyo na natin pa. dito. Parang mangga. Parang mangga. Kaya tinawag siyang mango. Ito. Yan, pabilog. Okay. Value-wise, ano ang mas mahal? Ito or yung isa? Mas mahal to kasi mas rare Mas kasi rare. mas rare siya. Tsaka parang ito ba from stock may mga fender flares talaga siya? Hindi, yung sa KE25 na original, walang fender flare. Yung ganitong klase, yung mga live-in. Live-in to? Live-in, inspired siya. Okay. So, kaya mayroon siyang fender flare. Kasi live-in inspired. Papi, ano ang mas mahirap pagdating sa pyesa? Ito or yung isa? Mas mahirap to. Mahirap to. Mas mahirap, tsaka mas mahal. Taon lang. Napansin ko, maganda pala yung may ganito, no? Oo, maganda. Maganda. Kaya siguro medyo mas aggressive looking siya dahil sa ganyan, no? Ano to? Para saan to yung ganito, Papi? Sa original, yung function niya, para sa hangin. Diyan sa kumukuha ng hangin, papasok sa loob. Kasi nga, walang aircon. Yan yung pinaka-air vent niya. Ay, talaga? Wala ring blower? Wala ring blower. Yan mismo. Wala siya nung 1, 2, 3, 4? Wala. Meron siyang 1, 2, 3, 4. Pero yung pag-open ng vent, 1, 2, 3, 4. Wala yung mismo motor? Wala. Dito siya kumukuha ng hangin? Diyan sa kumukuha ng hangin. Talaga? So, kung ano ba, nakastop ka, wala siyang aircon? Wala. Ay, ganoon? Wala. Ang ginagawa dati noon, as I remember, meron binibiling yung electric pan na stainless na Toyota rin nakalagay. Yun yung nilalagay sa ilalim. Sa Optional, ganoon? Optional. 70s. Electric pan, maliit. Yun ang pinakahangin sa loob kapag naka-standby ka. Anyway, dito sa harapan, Papi, ito ba yung Zenki Chin? Pero ginawa lang namin to kasi nabili namin, hindi kami yun pangit kasi masyadong malapad, masyadong malaki. And then masyadong baba. Yung Zenki yun no? Malaki masyado. So ito, nag-customize kami. Ako mismo gumawa. Tapos yung mga, meron kompleto ito, mga badge no? Ayun, badge. Ito, original yan na badge. Original na grill. Ito, original na bumper. Hard to find na rin siya. Ito, original din to. Hard to find na rin yan. Kompleto, ano? Kinumpleto talaga namin. Ito, lalo na to. Napakahirap. Yung housing. Yung housing, napakamahal. Tsaka guys, tignan nyo kung gaano kakintab. One thing is yung makakita ka, another thing is yung kung gaano kalinis, ano? Mahirap maghanap. Papi, ito parang nakikita ko to sa Celica? Sa Celica. Celica, no? Celica tsaka Sprinter. Yan talaga yung fender mirror nila. Tapos, Pops, dito sa yung mga badge na ganito, kompleto rin. Kompleto. Meron pa rin ito. Original yan. Orig. Parang orig. Papi, magkano ba yung mga ganyang badge? Pag sa eBay mo titingnan, medyo mahal-mahal. Mga $1,000. $1,000. Saan nyo naman nakikita yung ganyan? Meron nagbebenta rin, yung mga collector, alam na kasi nila na mahal Para sa mga guys, alam niyo, huwag niyo na alamin yung mga bagets dyan. Huwag niyo na alamin, no? Kasi Makati masyado, no? Makati masyado. Papi, ito, same thing. Mahirap din yung mga molding natin. Mahirap. Pero ito siya, yung insert niya. Pinagawa ko lang to. Ang gumawa nito si Ka Orly sa Manila. Umabot siya rito sa Kasi si mga stainless yung kanya, di ba? Stainless tsaka aluminum. Ito, siya rin gumawa nito. Okay. Mga stainless. Ang abot pala dito si Mang Orly. Except dito, wala na kasi siya daw na yung parang pattern nito. Kaya ito, nabili ko to sa Pakistan. Itong dalawang to. Sa Pakistan. Na brand new din? Brand new yan. Nabili ko $250. Tapos plus shipping pa. Shipping mga nasa 50. Yan, more or less. Pwede makita ang nito, makina? Makina. Medyo marumi kasi ginagamit-gamit ito palagi Ito ang pan-daily mo, kumbaga. Daily na medyo Sunday, gano'n. Daily sa Sunday. May gano'n ba? Daily Sunday. Parang mas malaki ang makina nito. Pinalitan na siya ng 2T engine. 1600 siya. T engine ang tawag niyan.
Ang sunod dito yung 2TG. Ano ibig sabihin ng G? Mas upgraded version lang, ganun. Oo, mas malaki yon, mas malaki. Tapos ito naka-headers. Naka-headers na siya. Parang ito yung medyo mas performance-wise. Ito ang mas ano. Oo, mas malakas kasi Malakas. Mas malaki siya. Tapos naka-twin side to siya, hindi pa lang namin kinakabit kasi malakas kumain ng Gas. malakas sulina. I-enjoy mo lang naman. So, Bagay. okay na kami. Malakas din naman siya. Tsaka yung ano Yung niya sa guys, original yung niya. hindi pa uso dati yung mga ganun. Wala, ito yung Dalak. Ay, yung mga mugs pala, Pops, na ganito. yan yung mugs na yan, ano yan, TBT tawag nila dyan. TBT? TBT na Rota. Ito yung counterpart o parang sila gumaya ba actually. Yung tawagin na talangka ng Toms. Toms ang original na ito eh. Pero ito siya mismo na rims, TBT by Rota. Ka mga lumang sasakyan, mahilig talaga sa mga labi. Oo, Kailan kailan ba talaga? Ano yung dati pang uso yun? Dati na talaga yon kasi yung mga ganitong sasakyan, malalalim yung fender, Fender, no? pati yung sa likod. Kaya Malalim. malalim, nag-offset sila, no? Mag-offset ka talaga, pangit tingnan eh. Nagmumukhang talangka, nakapasok yung loob. Kaya mostly yung mga 80s na mga rims, ano siya, iba yung size sa likod, iba yung sa front. Kumbaga, Broken size. size siya. By 8 dito, by 9 sa kabila. Para pag nilagay mo, Sarado pa din. naka-level, naka-kuhan siya. Plakado. Oo, sa gilid. Happy curious ako, saan nag-originate yung ganitong concept? Yung parang labas ang labi ng ano? Actually, hindi ko alam eh. Pero sabi nung nakakilala namin, sa Japan kasi, maraming gusto na malapad yung rims. Pero pag nagparehistro ka, hindi pwede sa Japan na nakalabas yung gulong. So, para makakuha sila ng rim na malapad, makagamit sila. Kumukuha ngayon sila ng mas slimmer na goma para yung goma papasok sa fender para marehistro nila. Ay, okay. Same time, magagamit nila yung malapad na rim. Kasi nga, pag kumuha ka ng eksaktong gulong, kasi nakalabas nga yung rims mo, especially nakalabas yung gulong. Bawal kasi yun. Ito product nyo na naman to, Pops, tama? Yes, Jets, yes. no? Oh. Tignan nyo guys, gano'n Kami lang din nag-restore nito. From Gano'n nakatagal ang paint? ang paint 2 years. 2 years. Oh, bago pa to na siya natapos eh. Bago pa to na last B2B. Grabe, no? 2 years Bawal old ang na siya. alikabok dito sa inyo. Ito yung sinasabi mong may gano'n, no? Sa last video. Oh, ito yung may frame. So hindi siya, mas maganda pala yung kanina, no? Mas maganda yung walang Medyo frame. sports car yung kanina. Pero nabababa rin siya. Yung likod hindi, na-open mo lang. Pasay. Ito, ibubuksan mo to. Tapos i-open mo lang. Ayan. Gano'n. Para yung hangin. Parang Revo pala, no? Same lang din sa hangin. Okay. Para yung vent niya. Meron din siyang vent pero mas maliit lang. Ito medyo leather. Ito, stock to. Stock na seats pero brand new yung mga leather na binili namin. Ito may grano talaga. Sa original meron talaga siya. May style na bilog ganito. Meron talaga ganito. Okay. Ito binibili nito ng set. Para sa mismong ganitong Sa kotse. ganitong kotse. Sa ganito. Sa ganitong style ng upuan. And then sa original lang, meron lang siya naka-print dito. Ito kasi, ano na to siya aftermarket na. Ito pa medyo medyo sporty ang dating nito, no? Tingnan niyo yung gauge, guys, oh. Parang kakaiba, no? Ito meron din siyang speedometer tsaka RPM. Ang iba kasi nito walang RPM eh. Pero ito sa amin, nilagyan namin RPM kasi nga Levin inspired siya. Tapos naka-nard din naman na steering wheel to. Yes, Nardi pa rin. Hindi siya pareho nung isa na model. Medyo mas mahal ng konti. Mas luma yon. Mas luma yun. Ito yung mga standard, pero Nardi pa din. Ay, mababa pala siya, no? Pero maluwag, no? Haluwag. Mataas mo yung paa mo. Ito, parang nag-work siya. Ito yung sa vent pag nagbubukas. Kaya lang ito, kinondemn na namin ito siya. Ano yung nakalagay? Re-zero. Vent, fresh, low, temp, high, def, full fan heat. Hindi ako nakakita ng ganyan. Kasi sa Japan, may heater. Ay, okay. May heater. Hindi Pero na. condemn na siya. Medyo kakaiba, no? Medyo sporty look to, no? Tapos Corolla. Ayan. Corolla. Malinis Simple din. lang talaga siya, yung dashboard niya. Tsaka konting-onti yung accessories, no? Pero ito, dati may radyo din. Ito yung pinaka-radyo niya. Tapos pinalitan, naglagay na rin kami. Bali, yung nakalagay dyan, naka-open lang yan. Lagayan lang. parang one din, ganun. One din lang. Ito yung mga ganito, uso rin talaga to dati. Hindi. Personal touch mo yan. Personal,
Kasi yung original nito, yung bilog lang, kaso mukha lang ang layo. Pag kumakambyo ka, nakaganon ako. Ay, ganun. Oh. Eh, siyempre, para comfort riding, kumuha ako na medyo mataas-taas na aabot sa akin. Mahirap, may lagi ka nakayoko. Sakit sa likod. Yung iba sinasabi, corny daw. Pero sabi ko, komportable ako eh. Tsaka kasi pag nagda-drive, gumaganon-ganon. Onti na yung travel time, no? Gaganon mo lang. Minsan, makatakbo ka. Eh, mahirap yung nakaganon. Yuko ka pa. Kakambyo ka na naman. Paano nakikita, di ba? Maganda yun, relax ba? Relax ang driving. Mabigat na nga yung manibela, pahirapan pa akong mambyo, di ba? Syempre, for sure may modelo ka. Kamusta yung difference nung nagda-drive ng 70s na kotse? Oh, langit. Sa mga, Langit tsaka lupa. Bakit naman? Langit yung mga modelo. Sobrang gaan eh, kahit na isang kamay mo lang kasi electronic na. Ito naman, lupa, so sobrang hirap. Ano yung mga struggles mo dito pag dinadrive mo siya? Yun lang, pag yung magpa-park, Ang bigat. ang bigat, mag-park, yung magmamaniubra ka sa... Alam ba, nakapasok ka sa one-way, gano'n. Yan, naka-full stop ka, yun, mahirap. Pero pag yung tumatakbo ka ng mabilis, yun naman yung advantage mo kasi hindi nakakatakot yung manibela na tatapong ka sa kaliwa, tatapong ka sa kanan. Dahil mabigat? Mabigat kasi. Feel na feel mo yung ano niya, yung grip. Pero kunwari, ikaw, personal na question lang. Ano kunwari, in today's world, ano mas ida-drive mo? Mas ida-drive ko to. Ganito. Oo, mas ida-drive Kunwari may ko. pipiliin ka pang daily habang buhay. Habang buhay, hanggat kaya ng katawan ko ito. Pero siyempre, Ito pa pag rin. tumanda na ako, mahirap to mag-drive ng ganito katigas. Pero kapag dinadala mo yung, kasi ako Pabs, naka 90s car ako, medyo hindi rin ako sure minsan, pag nilalayo ko, baka biglang masiraan, gano'n. Oo. Ikaw, confident ka sa mga ganito? Ako confident kasi kami gumagawa. Alam Alam namin mo yung kung ano pinalitan namin, alam namin yung anong mga sira niya na napalitan na namin. So pag meron kaming naramdaman na, uy, parang may problema doon, alam na namin kung ano kagad yung parts, na-check agad namin. Sa haba din na experience. So, kampante ka. And then, dito, sa amin, marami kasi kaming marami kaming mga kaibigan ng mga shops. So, pag nagkaroon ng problema, phone call away lang eh. Kasi ako zero knowledge ako pagdating sa mga 70s car. Ano ba to? Ito pag meron kang ganito, mahirap talaga siya hanapin, parang gano'n. Oo, mahirap. 72? Mahirap talaga. Ito, especially ito ng mga ganitong K25. Mahirap na talaga humanap. Sobrang hirap. And then kung makakita ka man, laspag na. Kumbaga, marami na, namolestya na ba? Yung tawag namin ganun eh. Pag kukuha ka ng mga second hand o kaya mga project car, make sure na hindi siya namolestya ng mga kung sino-sino mga latero. Especially pag medyo wala ka masyadong knowledge. Kasi marami mga yung mga tinatawag na mga body lines na Ay, syempre mga mahirap kuhanin, no? minsan tinatanggal na ng mga bodybuilder kasi nahirapan silang gawin, and then ikaw bibili, hindi mo alam na mayroon palang bodyline law. Susundan mo yung mga ginawa nila, hindi mo makukuha yung original. Tapos pag bibili ka ng bagong mga accessories ni kakabit, nagtataka ka, ba't nakaalsa, ba't nakanganga? Urig to. Yung pala, yung pinagkakabitan mo, binago na nila. Isa yun sa mga advantage. Kailangan, talaga siya, bahalang bulok, basta hindi lang sa pinakialaman ng kung sino-sino. At least intact siya ba? Para sa mga hindi may alam guys, no? Body lines is, ito, alam nasa hood. Sa hood, Ayan, ito yung mga guhit-guhit na yan. Mahirap kasi yung kunin, Babs, no? Oo. Kahit si Picasso, hindi niyan kaya igawin, eh. Diba? Yun lang talaga yung option mo. Unless kumuha ng panibagong katay, salpak mo dyan, saka mo pinturahan, no? Doon mo makikita, meron palang existing na ganito dito. Naguhit, no? May mga guhit. Ano naman ang kwento nitong Corolla na to bago magsimula na ganito? Kasi syempre medyo kumpleto na to, no? Maayos pintura, maayos yung body lines. Kamusta naman nang nag-start to? Ano itsura? So, nung kinuha namin siya, sa picture kasi naman na makita eh. Maganda yung picture. And then, syempre, kakilala din namin yung nakuha na. Nagtiwala kami na ganun talaga. Na detail ang kailangan, okay na siya. And then, nung dumating dito, ayun nga, yung manibela, ito yung original. Pero nakuha namin, iba nakalagay. Tapos hindi nakabolt yung iba. Tapos yung mga brakes, hindi yan ang nakalagay. Hindi mga orig. Tapos yung wiper niya nasa kanan. Yung motor, baliktad kasi Japanese siya. Bagong pintura, yung pala hinilamusan lang, just aesthetic lang na magandang mabenta kaagad kumbaga. Nung pagdating dito, doon namin nakita, yung palyado makina, may problema. Ito yung manibela, hindi yung cambio hindi ito. Yan nandiyan sa loob. Ito, wala to. Crappy, kumbaga. Oo.
talagang madidismaya ka. Pero siyempre, ginusto namin eh. Kumbaga, andito na eh. So wala na urungan. From first day, nung dumating siya, binaklas na kagad namin lahat. Hindi na namin pinatagal. Simula kami pagdating galing Manila, container sa pier. Pagdating dito sa baklas na tuloy-tuloy na yun. Pero Pops, mas mahirap ito buuhin, tama no? Mas mahirap Mas nahihirapan kayo rito. Mas mahirap po. Kasi tawag nito, rare na nga siya. Itong dashpad niya, bago to brand new, binili ko. Yung nasa loob nito na frame. Malambot siya, no? Yung frame ng dashboard nito, bulok na kasi yung nabili ko. Tapos, nung kinuha ko yung manibela, yung ganito, ito siya, yung steering column niya, yung set. Available yung kanyang frame. Doon din yung naka-display sa Santa Cruz na na-save pa namin, inayos namin. Yun yung kinabit namin dito. Ano siya guys, no? Yung sidings talaga ng mga luma, Pops. Walang ergonomics, no? Lagay ka lang ng armrest dyan, window riser. So okay na, no? Okay na. Walang mga hulma-hulma. Wala. Mga ganito, Plain mga lang design siya. na lang May siya. design na lang siya. Dito yung sinasabi mo, Pops, na yung galing doon sa harap. Ganyan sa harapan. Tapos Ano yung nakalagay? sa Japan, may mga heater kasi. Vent. Pero sa atin, hindi na applicable yan. 1, 2, 3, kung gaano kabukas yung vent sa harap. Pero lalagyan niya ng aircon to. Lalagyan naman ng aircon. Pero yung nandito lang. Kasi during the 80s din, ang aircon na nilalagay, yung hanging lang, dito nakalagay. Nakasabit lang. Doon yan din nilalagay namin para hindi na siya magulo. Dito naman sa likod. Ayan, original seat pa rin niya pero nire-upholster lang din namin. Ginaya lang din namin sa original na po. Yun yung lever nung Ayan guys. Ito, iba na rin to. Bago na rin to. Ito headline. So same parang to sa- mas marami kayong binuo rito, no? Mas marami Kasi talaga. mas onti ang pyesa. Tsaka nung binuo namin to, halos kakaunti na lang natira. Halos na pinamisan. Wala na. Parang yung shell na lang ang nagamit, gano'n. Dinisplay ko nga yung mga parts na tinanggal eh. Sabi nung iba parang buong kotse na natanggal. Makakabuo ka ng isa pang kotse, no? Pero ang kinaganda lang sa mga luma, yung ganito, hindi katulad yung bubong. Matibay yung bubong ng mga luma. Buo kasi siya eh. Tapos wala siyang dito. Walang siyang guhit. Ano tawag Mga yun? brace. Yung wala siyang brace. Makapal yung bubong. Ang sa Honda kasi kaya nasisira dahil doon sa brace. Yung pandikit no? Doon naka-spot eh. So ito from 70s, wala pa tong Wala tong kalawang. masilya, gano'n. Wala. Buo-buo. And then, nung nakuha ko siya, naligo siya na masilya. Halos tag-iisang 1 inch yata kapal na masilya para mabuo lang. Hindi mo nga maisara pinto eh. Sobrang kapal, gano'n. Kaya nung ni-restore namin, tinanggal namin, crypto metal siya, tinanggal talaga namin lahat ng masilya. Wala kami iniwan na masilya. Naging macho lahat nung nagtanggal. Kaya lahat to, puro wala na masilya. Papi, silipin natin yung rear. Rear, yes. Tignan nyo guys kung gaano kagaan ang mga kotse dati. Tinutulak na lang to. Papi, maganda pala ang color talaga nito. Anong color code nito para sa'yo? Mustard yellow. Mustard yellow. Silipin nga natin. Ano ang itsura ng trunk ng ganito? Ito kagaya to, isa lang rin ang susi sa kabila. Isa lang din. Silipin natin. Naka-sound system rin to. Naka-sound system. Kasi nga, yun din ang namin eh. Model car. Model car, yes. Naka-sound system din siya. Pero papi, ang mga trunk ng 80s, hindi siya 90 degrees, Hindi, Hanggang ganito lang talaga. Ganito lang. Kaya meron kami fire extinguisher. Kailangan yan. Kailangan yan sa mga luma. Ito naka-sound system din. Kicker siya. Ito yung mga gawa ni Pops. Malinis talaga hanggang likod no? Yung mga ganito, naka-rehistro din, nakapangalan sa'yo. Kailangan. Pagka kukuha ka, ipaparehistro mo, transfer mo nila sa pangalan mo para sigurado. Kasi kung hindi yun ang uunahin mo, nabuo mo na siya, tapos hindi mo na makagamit, sayang yung pagod mo. So, yun ang pinaka-basic talaga. Kailangan papeles, marehistro mo. Tapos itong mga to, Pops, din, kompleto rin ng mga badge. Ito kompleto dati pa to. Hindi, brand new to. Brand new yan. Saan nyo nabibili yung ganyan? Nung nakuha ko yung sasakyan, sinama niya na to sa akin, binigay niya na. Nung nabili ko. Freebie. Freebie. Papi, curious lang, magkano yung presyohan ng ganito na bulok? Nabulok. Ito, nakuha ko siya from Manila all the way dito hanggang kinarga namin sa container, nilipat namin sa pangalan namin. Nasa mga 500 plus. 500k. Umaandar naman na. Umaanda naman, nakarating naman siya kahit pa paano. Pero hindi ganitong itsura. Hindi, bulok pa. Bulok din. Kung ano yung, kung paano siya dumating dito. Yun iba-iba yung rin dumating. talaga. Tapos nung pagdating nun, nung binuo na namin, ni-restore, another gastos na namin. Ito yung sinasabi ko sa'yo, pag hindi... Ay, mga body lines. Ito, yan, tinatanggal na lang iba yan eh. Okay. Siyempre, ba't mo naman lalagay yan? Di buuhin mo na, di ba? Sa bagay.
Tapos ito rin. Yung curve na yun. Ito yung maliit na yan. Oh, sa iba wala na yan. Oo nga, kasi dito na wala siya eh, no? Pero yun yung stock talaga. Ito yung stock. Yan, may konti lang na, konting body line. Sa iba wala na yan, puro na masilya. Ito nakuha namin, wala na siya, puro na masilya. Binalik ko lang sa orig. Binalik ko lang siya sa orig. Tsaka maganda yung sara. Kasi ito kasi continuation siya eh. Diba? Ay, okay. Every detail counts. Papi, ito rin yung sinasabi mo kanina. Meron din siya ng air vent. Same din siya. Sa hangin. Okay. Ito, tulad din ito. Sa iba, wala na yan. Tilagyan na ng masilya. Sa amin, buo pa rin. Nilalabas namin lahat. Ang hirap talaga hanapin mo. Mahal na nga sa Corolla yung Yung sa'yo? small body eh. Paano pa kaya ito, no? Parang ini-imagine ko palang mahal na agad. Itong itsura niya sa likod, guys. Tapos ito yung salamin. Ayun yung salamin. Hindi siya naibaba. Pero hindi siya medyo no? Labasan lang rin siguro ng hangin, no? Ganun din. Pero mas maganda yung kanina. Oo, naiba-ba mo lahat. Ganda nito, guys, Tignan nyo. Ano mas maganda color nito? Pops, ang color talaga nito sa papel, yellow. Mustard. Mustard yellow. Yun talaga, mustard. Specific pa na mustard. Mustard talaga. Tsaka yung mga bumper nito, Pops, brand new din. Yung nakuha ko siya, may mga tama na. Tapos, pinakrom namin para... Bawal mabangga, no? Yung mga bawal mabangga eh. Yan ang mahirap mabangga. Huwag Magkano ibabangga. ang price ng ganitong bumper, Pops? Kung dito lang sa Pilipinas na brand new, na set mo makukuha, siguro nasa mga 60, 70. 2 piraso. 2 peraso. Pero sa UK, meron kami na-inquire kung sa peso mo i-convert, nasa mga 200,000 may higit. 200K. Pero sa UK yon, pounds kasi siya. Ay, okay. Pero locally, kung makakita ka pa. Kung makakita ka, kaso ngayon, mahirap na maghanap. Sa Manila, Pops, may mga bumuburin. Kasi alam ko may mga vintage club eh, no? Sa Manila, marami pa nito actually. Na 72 model. 72, 71. Pero dito sa Cagayan, nag-iisa lang to. Nag-iisa lang to. Meron kang Gen 2, Gen 3. So, naghahanap ka ba ng Gen 1? Wala na, hindi na. Tama na. Tama na yung dalawa. Actually, dalawa lang yung anak ko eh. Tag-isa sila para hindi mag-away. Ano yung mga naging mahihirap na part nung binubuo nyo to? Halimbawa, kasi syempre, mga na-encounter namin. hindi naman to. Halimbawa, tinatanggal mo to. Hindi naman modelo yun na babaklasin mo lang, kabit, di ba? Syempre, may posibilidad na maputol, mabilog, mabali yung ganito. Ano yung mga, may ganong moments din ba? Oo, meron. Kasi especially nung binubuo namin to, meron kaming limit na 19 days bago mag B2B, bumper to bumper. Nakabayad na kami, naka-ready na lahat. And then, ang kulang na lang nun, wiring, papaganahin nila yung makina. Which is napagana naman namin. Ang naging problema, 3 days before sa B2B, yung fuel pump nag-leaking. Tinanggal namin, wala kayong makita replacement, kaya maghanap ka ng bago. Tumawag ako sa Banawe, meron sila. Kaya lang, ipapashipping mo, lumampas ng 3 days. Pumunta naman ako ngayon dito sa amin, parang Banawe namin dito sa Cagayan. Nakakuha kami. Hindi kasya kasi maiksi. Wala na kami ibang time na 2 days na lang bago namin siya mapanda. Kaya pumunta pa kami ng Cebu. Cebu pa? Lumipad ka ng Cebu? Yes, yung Cebu para kumuha In na. 2 days na lang? In 2 days na lang. Papunta, pagdating doon, binili, balik uli ka agad para may kabit lang. Bali, aalis ka ng gabi, darating ka ng umaga doon. So, pagdating na ng gabi, sasakay ka na naman, darating ka na dito ng umaga. So, bali, 2 days lang talaga siya. Pinakamalayong shopping na ginawa mo. Oo, talaga masakit sa ulo. Kasi yun na lang kulang, nag-iisa, ang liit-liit eh. Pinahirapan pa kami. Yun, swerte naman na nakakuha kami. Tapos yung nakuha pa namin sa Cebu, hindi pa siya 100% na yun talagang stock. Kasi yung nakakabit nito, nilagyan nila ng nilagyan nila ng spacer. Hindi talaga siya yung orig. So, syempre, hindi namin alam kung maiksi o mahaba. So, nag-wild guess na lang kami sa Cebu. Tama naman yung binigay sa amin. Orig naman siya. Kasi original siya. So, yun. Isa yun sa pinakamahirap na part. Kapag luma talagang given na yan, Pops, no? Oo, given eh. Kailangan pag magbabaklas ka ng mga parts niya, kung wala kang replacement, iingatan mo talaga para siyang, para siyang diamond. Alam ba, yung mga ganito, yung nut na ganito, may times ba na bumibilog talaga? Mapuputol yung nut? Oo, meron talaga. Tapos hindi mo na matatanggal yung wiper? Oo, actually lahat yan, mostly, lalo sa pangilalim, lahat yan napuputol lang sisira. Kaya ang ginagawa namin, nakapakita ko sa yung May technique? Oo, ito yung tinatawag namin retreading. Pag naputulan ka, tapos nahirapan kang tanggalin, iniinitan namin ng acetylene. Siyempre, natatanggal mo yung puro kalawang. So, i-retread mo siya. Gagawa pa ni bagong ikot? Ito yung ginagamit namin.
So, lahat ng dinadaanan ng mga bolt, nire-retread namin lahat. Sa engine, sa under chassis, sa pinto, lahat. Proseso pala niyan, no? O, para pag nagkabit ka ng bagong bolt, maraming sizes kasi yun eh. May 12, may 14, may Gs. Yan. Ito yung pang-ikot din. Pang-ikot. So, malalaki naman to. Okay. Kapag na-loose thread mo, no? Pag na-loose thread mo. And then, kahit hindi siya loose thread, kasi yung iba, syempre sa luma, kinakalawang. So, nire-retread talaga siya. Para pag nagkabit ka ng bagong bolt, Mas matibay. mas matibay, madaling ikabit, tsaka hindi siya nalo-loose thread kasi maganda na yung thread niya eh. Good for another 50 years, no? Yes. Kasi minsan nagkakabit ka ng molye, tapos yung bolt hindi mo maikabit-kabit. Bago na lahat pero hindi mo mahigpitan. Nga pala guys, itong mga to, molye sila, papi, no? Molye. Hindi sila springs. Hindi pa spring. Sa front lang. Ito Yung ang likod, molye. Molye. Same din nung Toyota SR. Ito mga springs na itong mga to. Yung sa front. Spring. Yun. Pero ito, kaya siya na-lowered, ginamitan namin siya ng lowering spring. Lowering spring na to. Lowering spring na siya. Kung ano yung Baba, paint sa ibabaw, yun din ang paint sa ilalim. Yan guys, tignan gaano kakintab, oh. Tapos yung exhaust niya, puro stainless lang. Hanggang dulo. Hanggang dulo. Papi, pwede ba natin marinig ang ano nito? Makina? Makina? Okay. Maganda yung kabog, ano? Ano mas magandang speakers? Ito o yung parehas lang ng level? Pero mas malaki baho nito. Anyway, Pops, ano ma-advise mo para sa mga gusto bumili ng ganitong kotse naman? Never stop dreaming. Basta meron kang nagustuhan. Huwag mo ilimit yung sarili mo. Kasi nga, isang beses na tayo mabubuhay sa mundo, di ba? I-enjoy mo dapat. Pagod, pinaghirapan mo. Yung nga, pera hindi mo madadala sa kung saan ka man papatungo eh. Kung meron ka namang extra, Bili mo na nito, no? enjoy mo na lang. Di ba? Ayun lang guys, no? So sana na-enjoy nyo yung vlog natin na to. Madami akong natutunan tulad ng vent na to. Doon ako na-amaze eh. No? Yun pala yung aircon yung system ng mga ganitong lumang sasakyan. No? So ayun lang guys, sana na-enjoy nyo yung video na to. And ingat kayo no, sa pagbuo na to. Medyo magastos talaga. Pricey pa. Pricey no. And ayun lang guys, sana na-enjoy nyo yung video natin na to. Same people na bumuo, yung mga kasama ko. Si Nico, si Arnold, aming mga mekaniko, pintor namin si Naenteng. Dirt Wheels, thank you so much sa support, sa tulong. Without them, hindi namin ito mabubuo ng mabilis. And doon sa mga suki namin na kinukuha ng piyesa sa Manila and also to Ed Corona. Humingi din ako advice doon. Alam mo sa Ed Corona? Yes, so. Siya papi yung may... Meron din siyang ganito eh, 11. Ano yung tinakbo niya sa ano? Sa Ironman? Corolla DX siya tayo. DX no? 4 doors. 5th gen ba? Tama? Oo. 5th gen? Kilala mo pala sa Ed Corona. Nahingi din ako sa kanya ng mga advice. Kasi siya una nakabuo ng ganito eh. Nakita ko rin sa YouTube niya. So, marami din siya nabigay na advice sa akin. Mabait yun, mabait na tao. So, ayun lang guys, no? Mag-ikot pa tayo dito sa Mindanao. Hanap pa tayo ng mga unique na cars na katulad nito. Again, sana na-enjoy niyo yung video natin ito. Kita kayo sa susunod na video. Peace out.